padala ang pinaka matapang at pinakamalakas na kawal. Walang pinapadala si Haring Saul kasi mga takot yung mga sundalo. Andiyan ba kayo? Ano hindi matatakot? Higante yung kalaban, di ba? Pero si David, dahil sumasa kanya ang Panginoon, sabi niyo, sumasa kanya ang Panginoon. No? Siya ay malapit sa Diyos. Siya po ay, sabi nga, man after God's own heart. At naranasan niya ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Nung siya po ay nagpapastol, sabi ng Bible, may mga leon at may oso, lion and bear, na gustong saktan o patayin yung kanyang mga alagang tupa at pinagtanggol ni David ang mga tupa. Pinotektahan po niya at pinatay niya yung leon at yung oso. So, dahil sa experience niyang yon, naranasan niya yung power of God, yung lakas ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon, kaya naging matapang siya. Alam niya na kapag sumasa kanya ang Panginoon, wala siyang dapat katakutan. Amen po ba? Sabihin nga natin, kapag sumaasa sa atin ang Panginoon, hindi tayo dapat matakot. Amen. No? Pag sumasa atin ang Panginoon, kasama natin ang Diyos, hindi po tayo dapat matakot. Ito ang naging karanasan ni Haring David. At dahil doon, matapang siyang humarap kay Goliath at sabi niya, ako ay narito sa pangalan ng aking Panginoon. Sino po ang Panginoon niya? Ang Diyos na Israel. Amen. At dahil doon, pinagtagumpay siya ng Panginoon. At natalo niya si Goliath. Nung time na yon, natuwa si Haring Saul sa kanya at yon, winelcome siya sa pamilya at tahanan ni Haring Saul. Pero dumating ang time, after that pala, binigay ni Haring Saul na prize, no? O parang premyo, yung kanyang anak na si Milka, dahil sa ginawa ni David na pagtalo kay Goliath. So, naging part na ng family itong si David. Naging part siya ng royal family. At dahil po doon, siya ay naging malapit na kay Haring Saul. Pero dumating ang time na nakakarinig si Haring Saul na mayroong isang hari na papalit sa kanya. Merong inanoint si Prophet Samuel, nakapalit niya. Samantalang buhay na buhay pa siya at malakas na malakas pa siya. So nagkaroon ngayon siya ng insecurity. Sabi niyo, insecurity. Nagkaroon siya ng insecurity. Nag-alala siya ba? May papalit na sa akin. Siyempre, pag hari ka, ang gusto mong kapalit mo ay yung iyong anak. Sino yung anak niya? Si Jonathan. So, yun po ang kanyang pamamanahan ng kanyang kaharian. Pero dahil merong ibang inanoint si Samuel, ibig sabihin, hindi papalit yung anak niya. At pati siya, papalitan. So, nagkaroon siya ng insecurity at inaalam niya, gusto niyang alamin kung sino itong inanoint, no? Binuhusan ng langis ni Prophet Samuel. Yung pong pag-anointing, pagbuhos ng langis ay tanda po yan na pinili siya ng Diyos. Siya po yung anointed, chosen of God. So dahil doon, ito pong si Saul ay nagkaroon ng anxiety. Sabi niya, anxiety. Depression. Meron ba mga anxiety and depression sa panahon natin ngayon? Meron, di ba? Yan yung mga minsan nagpapa-depress sa tao, nagpapa-discourage, nagpapa-down. No? At talagang sa kanya grabe to the point na parang nawawala siya sa sarili. Parang yung masamang spirito lumulukob na sa kanya. At that time, si David
ang pinapatawag para kumalma siya. At ang ginagawa po ni David, dala-dala niya yung kanya pong harp, siya ay tumutugtog at kumakanta ng mga papuri at pagsambang awit sa Panginoon. At dahil doon, pag narinig siya ni Haring Saul, kumakalma si Haring Saul. At yung masamang spirito ay umaalis. Pero, nung time na nalaman na ni Haring Saul na si David pala yung papalit, nagkaroon na siya ngayon ng target. Na ito palang malapit na malapit sa kanya. Actually, ano na niya yan? Bale, manugang na niya. No? Ay, siya pala ang papalit sa kanya. So dahil doon, gusto na niya ngayong patayin si David. At nung insidente na ito, o panahon ito po yung time na tumakas si David mula sa kaharian o sa royal family. Ito yung time na umalis siya, iniwanan niya yung kanyang asawa at siya ay nagtago. Kasi nga, alam niya, papatayin siya ni Haring Saul. So yung death threat, sabi niyo nga death threat. No? Alam niyo, yung magkaroon ka ng death threat, ay hindi biro po yan. Amen? Si David nakaranas siya harap-harapan, sinibat siya Mabuti na lang, nakailag siya. Amen? Nakailag siya at yun, experience na yun, marahil yun, nagdala sa kanya para magdesisyon tumakas na. At nung siya tumakas, siya po ay yun nga, pumunta sa Nod, isang lugar na kung saan ang mga saserdote o mga priest ay nakatira. At doon, kinuha niya o binigyan siya ng pagkain dahil nga po siya ay tumatakas, pinakain siya ron ng mga saserdote, ng mga high priest or ng mga priest rather. At binigyan siya ng binigay sa kanya, binalik sa kanya yung espada ni Goliath. Kasi doon po pinatago yung espada ni Goliath. At yun po, binigay sa kanya yon at nung nakuha niya yon, tsaka siya pumunta sa Cave of Adullam. Kaya sabi diyan, David left Gath and escaped to the Cave of Adullam. At nung nandoon na siya, nabalitaan ito ng kanyang pamilya. Yung tatay niya, mga kapatid niya. Nung narinig ito, pumunta sila doon at sinundan nila si David. Siyempre, alam po natin na ang pamilya ay laging kasuporta dapat. Amen? Andiyan ba kayo? Ang pamilya ay dapat kasuporta. Ito si papa niya o tatay niya, si Jesse at yung mga kapatid niya, pagkarinig noon, pinuntahan agad si David. At sumama sila kay David. Ngayon, sabing ganon, hindi lang si David ang kasama nila, kundi, sabi diyan, all those who were in distress. Sabi niyo, in distress. No? Yun daw mga in distress. Or in debt. No? Yung may mga utang. May mga pinagkakautangan. Or discontented, o yung mga hindi kontento o hindi masaya, ay sumama sa kanyang pamilya at pumunta lahat sila kay David. At ginawa nila si David na commander. Sabi niyo, commander. At about 400 men were with them. 400. Abay, mas marami pa sa atin ngayon. Amen. Wala sa 1/4 natin. Wala pa tayo sa 1/4 nila pala. Sa dami nilang sumama kay David. Pero, ang pakiramdam nila, sila ay in distress, sila ay in debt, or discontented. Hindi sila masaya. Siguro nakikita nila yung nangyayari sa paligid, nangyayari sa buhay nila, nangyayari sa panahon nila. And, kung titingnan natin, yun nga, many people are in distress, in debt, and discontented. Palagay nyo ba sa panahon natin may mga taong gano'n din? Meron din ba kayong alam na mga taong in distress, o nai-stress, o mga stress out, o kaya ay mga discouraged,
mga lubog sa utang, hello, in debt, or mga discontented sa kanilang buhay o sa kanilang mga nasa paligid. Meron po bang kayong alam na gano'n? Palagay niyo ba, merong mga ganong tao ngayon sa ating panahon? Malamang hindi nagkakaiba yung pakiramdam ng mga tao noong panahon ni David at sa panahon natin ngayon. Magkaiba nga lang ng taon, magkaiba nga lang ng background, no? Ng time table. Pero ang nararamdaman ng tao ay the same. Amen. Ano man ang year na pinanganak, meron pong ganito mga problema. Sabi nga, today in our present time, no, many people are also in distress, in debt, disappointed and discontented, particularly because of what is happening right now sa Middle East war. No, imagine niyo po yung mga taong mismong nasa Middle East, nakatira sa Israel, nakatira sa Iran, no? Ito yung mga lugar na binabagsakan ng mga bomba. Hello? Imagine niyo kung kayo nakatira doon. No, yung makarinig ka ng bagsak ng bomba, pagsabog ng bomba. At dito nga lang sa atin, walang bomba, pero pag sabi, may sunog, may sunog. Anong nangyayari sa paligid? Nagpapanik, di ba? Sunog pa lang yun. Hindi pa yung bomba. No? Pag nasunugan ka, madidistress ka. Amen. Mawawalan ka ng damit, mawawalan ka ng gamit, bahay, pera. Very stressful ang mga ganong sitwasyon. Kaya maganda yung paalala ni Wilson kanina. Maging maingat tayo sa panahon po natin ngayon. Yung mga electric pa natin, huwag nating hayaan 24 hours. Baka sa sobrang init, sumabog. No? Yung mga cellphone charger, no? Ingatan natin. Para iwas sunog, iwas disgrasya. Amen po ba? So many families po are affected in the war between Israel and Iran. No? Yun yung directly affected po sila. Ngayon, yung mga bansa naman na hindi naman talaga kasama sa gera, affected pa rin tayo globally. Yung global economy po, kasi ay nagko-collapse habang nagpapatuloy ang gera. As the war continues, global economy is collapsing and very much affected. Dito lang sa bansa natin, alam po natin na panay ang taas ng presyo ng gasolina, ng langis. Sabi nga po, ang presyo po ng diesel ngayon, umaabot na sa 173 per liter. At may sabi pa na aabot ng 200 per liter. Imagine niyo, 1 litro, 200. Yung gasolina, nasa 120 na per liter. Ang pinagdadrive po ng mga driver o ginagamit nila ay diesel, mga jeepney driver, mga bus driver, kaya talagang masakit sa kanila yon. Talagang directly affected yung kanilang pangkabuhayan. Imagine mo yun, ang laki ng gasolina mo, ng diesel mo, tapos yung pamasahe. Nagtaas na ba ng pamasahe? Yung iba nagtaas, pero parang sabi ng iba kulang pa rin. No? Kasi nga, mas mataas yung itinataas ng gasolina. At syempre, alam natin, pag tumaas yan, tataas ang bigas, tataas ang mga paninda sa palengke. Sino po namamalengke? Oy, sosyal, walang namamalengke sa inyo, ha? Tumaas na ba ang presyo? Presyo ng baboy, manok, bigas, no? Isda, yan. Taasan na, no? Ang nakaka-stress po, yung mga tumataas na presyo, ang bilis tumaas, pero ang pagbaba, goodbye. Huwag ka na umasa na bababa pa.
Ayun ang maganda eh. Kasi, yun ang hindi maganda. Kasi, yun naman ang advantage ng mga sinasamantala ng mga negosyante. Amen. Mga negosyante, yung nga iba, nag-hoarding pa eh. Kahit may stock, sasabihin, wala pong stock. Itatago yung stock, hihintayin tumaas. Bago pagtaas, kahit luma na yung stock, nabili sa murang halaga, ipepresyon ngayon ng mataas na presyo. Kaya kawawa po talaga ang ating mga kababayan at tayo rin na consumers. Amen po ba? Meron pa sa inyo minsan nag-aalala kayo? Nag-worry kayo? Yung totoo, sino po yung mga nag-aalala minsan? No? Na sa sobrang taas, tumataas sa mga bilihin. Minsan, bilang tao lang, syempre, nakakaisip tayo mag-alala. Ngayon, ang ating government, pamahalaan, supposed to be, dapat ay tutulong sa panahong ito dahil yun na nga po, crisis. Sabi nga, crisis po tayo, di ba? Amen ba? Crisis na yung bansa, pero ang minsan nakakalungkot, ang pinagpopokusan ng ating gobyerno ay hindi yung krisis, kundi yung ano po? Alin? Curfew. Ayan. Imagine yan. Imbis na pababain ang presyo ng mga petrolyo, yung curfew ang pinagpopokusan. Yung, anong tawag ito? Impeachment ang mababasa nyo sa mga balita. No? Walang kinalaman sa kasalukuyang problema natin. Yung mga problema in the past, yung corruption, meron na bang na-solve? No? Wala. Ang dami-daming hearing na nangyari. Ang dami-daming mga palabas sa TV. Ano po nangyari? Naging palabas lang ng gobyerno ang mga napanood natin mga balita. Ang tanong, may resulta? Meron bang tulong na nangyari para sa mga taong bayan? Wala. Yan yung gobyerno natin. Hello? Andiyan ba kayo? Na ang gobyerno na dapat tumutulong sa mga tao, no? Our government is not helping much. Kaya po ang mga tao, pag tinanong mo, disappointed po sila sa ating gobyerno. Amen? Discontented dahil sa mga aksyon ng gobyerno natin, curfew ang pinagpapokusan, imbis na pababain ang presyo. No? Alam mo tayo, ang unang-unang bansa na nag-declare ng sa Southeast Asia na, ano ang bansa natin? Hindi ata kayo nag-updated sa balita. Unang bansa tayo sa Southeast Asia na declare ng state of, emergency. Kailangan ng emergency power. Ang bansang Vietnam, mas mahirap pa sa atin. Hindi nag-declare ng state of emergency. Anong ginawa ng kanilang bansa? Ang kanilang gobyerno, pinababa ang mga taxes. Excise tax. Dito sa atin, nakakapagtaka. Bakit ayaw ibaba ng gobyerno ang excise tax, no? Dahil siguro kay Ralph Recto. Mahilig mag-impose ng tax sa mga tao. But anyway, napakasimple po ng problema. Kung yung tax na yan ay binabawasan o tinatanggal, napakalaking tulong yan sa ekonomiya natin. Ang mga nasa gobyerno po natin, naturing ang mga professional, naturing ang mga edukado at matatalino, pero pagdating sa practical na solusyon na makakatulong, hindi nila ginagawa. You know why? Corruption ang dahilan. Kapag
meron silang pakinabang, isusulong nila yan. Meron silang mananakaw, isusulong nila yan. Pero kapag kapang kalahatan para sa kapakanan ng sambayanan, hindi nila gagawin yan. Karamihan. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Anong ginawa ng gobyerno? Ayuda sa mga jeepney driver. Alam nyo ba na ayuda source of corruption din yan. Dahil magbabudget sila ng milyon, bilyon, sasabihin nila, pila-pila yung mga driver, hindi naman lahat ng driver nakakuha. Di ba? Pag ayuda po, may kupit lagi ang gobyerno dyan o ang mga namamahala dyan. Corruption. Imbes na yung budget nila sa ayuda, ginamit na lang nila pambili ng mga diesel, ng mga gasolina, at hindi nila tinaasan ang presyo ng gasolina at mas nakatulog pa sila. Hindi nila ginawa yon kasi wala silang pakinabang doon. Wala silang mananakaw doon. Amen po ba? Matalino, professional, mga kilala at magagaling na mga politiko. Ni isa man lang sa kanila wala nakaisip. No? Dali lang ang solusyon kung may malasakit sa tao. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, ang prayer natin, pag-pray po natin yung mga nasa government natin na magkaroon ng conviction ng Holy Spirit. Na matinag sila at makonsensya sila. Yung ibang Christian, meron akong nabasa sa Facebook na may-ari, I think sila Pangilinan. Sa mga kapatid na Pangilinan. Yung asawa artista. Sino nga yun? Anybody? Okay. Yung may-ari sila ng isang gasolinahan, nagbigay sila ng discount. Tapos meron isang, I think, bandang Fairview, isang gasolinahan na awak yata ng Mission Church, namigay ng libreng gasolina. Pila-pila yung mga tao. Abay, kung kayang gawin nyo ng ilang mga taong Kristiyano na mayroong malasakit, ang yayaman ng nasa gobyerno. Amen. Ano man lang yung mga pinagnanakaw na bilyon, ginamit pambili ng mga diesel at ng mga petrolyo. Dapat, kinuha na yung mga bilyon-bilyon na naka-freeze at ginamit na dapat yun para nakatulong sa mamamayang Pilipino. Amen po ba? Pero walang nakakaisip, walang gumagawa, kasi walang pakialam. Walang pakialam sa tao. Kaya ang bunga nito, ang taong bayan, diskontento, distress, Ano pa? Hindi masaya. Malamang ganun din yung pakiramdam ng mga kasama ni David. Yan ay pang national na situation. Kumusta naman yung personal? Baka mamaya, ang stress, minsan, di ba? Meron ding dulot yung personal na problema. Hello? Meron ba kayong na-experience na kayo ay na-stress, na-distress dahil sa family problem? Amen. Halimbawa, sa loob ng pamilya, magkakapatid kayo. Marami kayong magkakapatid. Pero pagdating sa pagtulong at responsibilidad sa bahay, mga isa, dalawa lang kayong bumabalikat. May mga kapatid kayo na walang ginagawa, walang pakialam. Share dapat kayo sa kuryente. Share dapat kayo sa tubig. Share dapat kayo sa gastusin. Pero, yung iba, hindi nagsishare. Di ba nakaka-stress yun? Hello? Ba't bigla kayong tumahimik? Andiyan ba kayo? Minsan may ganon, di ba? Ikaw na lang ang naglalabas. Ikaw na lang ang gumagastos.
may mga trabaho naman sila, may mga pera naman sila. Ayaw mag-share. Andiyan ba kayo? Pinapasan sa iyo lahat. Hindi ba nakaka-stress yun? Amen? O halimbawa, sa family, mga family problems, di ba? Nakaka-stress minsan. Kaya, ang stress, iba-ibang pinagmumulan eh. Kaya, minsan, kung talagang mag-focus tayo sa problema, nakaka-stress talaga. Amen. Kaya kailangan natin ngayon ng hope. Sabi niyo, hope. Pag-asa. Itong si David, may death threat na siya, papatay na siya, pero siya pa yung nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa kanyang mga kasamahan. Tingnan po natin, paano niya kinultivate, how David cultivates hope in them. Next slide, no? David led the people and gave them hope in hope in God as they follow Him. Kasi naging leader siya, ginawa siyang leader. Ginawa siyang commander. Ito po yung start ng kanyang pagiging commander in the army of Israel, no? So sabi diyan, yan, ways to keep our hope in times like this. Tingnan po natin kung ano yung strategy ginawa ni David, ano yung inishinare niya sa mga tao para sila ay magkaroon ng hope sa kanilang buhay. Basahin nga natin sabay-sabay. Ways to keep our hope in times like this. Mga paraan para po magkaroon tayo ng pag-asa sa panahong ito. Number 1 is remember. Sabi niyo, remember. Ayan, remember. Sabi pong ganon, David remembered the goodness of God in his life. Sabi nga natin, David remembered the goodness of God in his life. Inalala ni David ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. No, sa Psalm 34 verse 8, isinulat niya itong verse na ito, sabi, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. No? Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Naranasan ito ni David nung siya'y bata pa, nung siya'y kabataan pa, nung siya ay nag-aalaga ng mga tupa, nakita niya ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon Diyos ay mabait, mapagmahal. Nakita niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos. By the way, ang background po ni David, siya po yung bunsong anak ni Jesse, at yung nanay niya ay iba sa nanay ng kanyang mga kapatid. Siya ay anak sa labas, kumbaga. Hindi po siya masasabi na legit. Sabi niya, legit. Siya ay illegitimate child. No? At outcast siya. Background ng buhay niya, outcast siya. Yung nanay niya ay hindi Israelite, hindi Hudyo. So, may mga persecution. Hindi po sila allowed na mag-worship sa tabernacle kasi nga, hindi po pure Jew yung kanyang nanay. So, hindi sila pwede ron. Pati yung tatay niya na outcast. So, yung buhay niya, medyo hindi normal. Pero naranasan niya ang goodness ng Diyos. The goodness of God. At yun yung tinandaan niya. Sabi niya sa Psalms 23 verse 6, next slide, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa kabila ng kanyang mapapait na karanasan sa buhay, mistreatment kasi mga kuya niya, mga mas matatanda sa kanya. Alam niyo naman, pag bunso, meron ba may bunso dito? Ayan. Ewan ko, no, kung naka-experience kayo, usually yung bunso, laging inuutusan ng mga matatandang kapatid. Oo, tumatakbo si Lisa. Oo. Merong, sabi nila, may special treatment minsan ng bunso, pero sa magkakapatid, ang bunso yung binubuli minsan. Inuutusan minsan. Kung ito, ikaw, tipong ganun ba? Ngayon, kung bunso kayo at di kayo nauutusan, abay, mapalad kayo.
Salamatan niyo yung mga kapatid niyo. Mabait sila sa inyo. Pero si David, hindi gano'n na-experience niya. No? Parang kagaya rin kay Joseph. Kung naalala si Joseph, yung mga kuya niya, gano'n din ang trato sa kanya. Hindi maganda, hindi mabuti. So, ito si David, sa kabila ng mga ganong experience niya, nakita niya ang Diyos ay mabuti sa kanya. Amen. God is good to him. Na-remember niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. No? Kaya ang ginawa ni David, he let them reminisce the wonderful things God had done in their lives. How God is good in their lives the whole time. Pinaalala niya sa mga kasamahan niya, mga discouraged, discontented, sa mga kasama niya na down, no? Pinaalala niya sa kanila na ang Diyos ay mabuti. Sabihin natin, ang Diyos ay mabuti. Minsan, nakakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos kasi ang focus ng mind natin nandoon sa discouragement. Nandoon minsan sa disappointment. Nandoon minsan sa stress. Amen. Pag na-stress tayo, pag yung focus ng mind natin nawala sa Panginoon, alam niyo, delikado. Delikado kasi bakit? Doon na papasok ang mga negative thoughts. Doon na papasok ang mga negative feelings. Doon na papasok yung minsan na out of control tayo. Emotionally and psychologically. Andiyan ba kayo? Kaya ingat tayo. Lagi nating isa puso, mabuti ang Diyos sa ating buhay. Kapag nadi-discourage tayo, alalahanin natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Minahal tayo ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos. At yun yung pinaalala niya sa kanyang mga 400 na tauhan at kanyang pamilya. Remember the goodness of God in your life. At dahil doon, lumakas ang loob po ng kanyang mga kasamahan. Nagbigay ng hope, pag-asa sa kanila, si David. Number 2, na kanya pong ginawa, para sila ay ma-encourage, David, pray. Sabi niyo, pray. Manalangin siya. David prayed to God. He prayed to God. His prayers, sabi po, are primarily found in Psalms, Book of Psalms. Yung Book of Psalms, karamihan po dyan ay prayer ni David. Nag-pray din siya, recorded in 2 Samuel and 1 Chronicles. Ito po ay mga deeply personal prayer ni King or ni David at the time. Ranging po from desperate cries for mercy and protection to heartfelt repentance and praise. So yung kanyang panalangin mula sa paghingi ng tulong sa Diyos, no, ng habag, awa, proteksyon, dahil nga papatayin siya, hanggang sa paghingi ng tawad nung siya'y nagkasala at pagbibigay ng papuri sa Diyos na buhay. So ang prayer po is consist of adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yan po yung acts na tinatawag natin, no? Adoration sa panalangin, kailangan sinasamba natin ang Diyos, dinadakila natin siya, tinataas natin siya, sinasamba natin siya. No? Confession, kinakailangan humihingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, sa ating pananalangin. Amen po ba? And then thanksgiving, pasasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga biyaya sa ating buhay, at siyempre yung supplication, yung paghingi na ng ating mga pangailangan. Sabi po, ang key prayers niya ay matatagpuan natin sa Psalm 51, na kung saan nag-pray siya ng repentance, humingi siya ng tawad, matapos po siya na magkasala sa harap ng Diyos. Alam ni David na nung siya ay nagkasala, at siya po ay pinuntahan ni Propeta Nathan, o ni Nathan, nang matanto niya, malaman niya na siya pala yung nagkasala, siya po ay humingi ng
repentance. At yung Psalm 51, pag binasa po natin, yan po yung panalangin ng pagsisisi ni Haring David. Sa Psalms 23 naman, ang prayer po niya yan is about trust. Sabi niyo, trust. Tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos, sa kabila ng lahat, ang Diyos ang may control sa lahat. Amen. And then what else? Sabi sa 2 Samuel chapter 7, 18 to 29, yun naman yung prayer niya ng thanksgiving. Pasasalamat. Papuri. Pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos. So, ang ginawa ni David, he let them draw near to God through prayer. He let them draw near to God through prayer. Nilapit niya ang mga tao sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya every time tayo ay distressed, discouraged, o kaya nasa gitna tayo mabigat na problema, tayo ay mananalangin palagi. Amen. Sabihin niyo, pray. Ayan, pray. Next, number 3, ginawa ni David na encouragement sa kanyang mga tauhan is sing. Umawit siya. Sing. Singing or praising, no? David wrote majority po of the book of Psalms. Alam natin yan. Siyang author. Karamihan ng nasa Psalms. Ang Psalms po ay songs of praise and worship to God. David ministered to King Saul in music. Every time po na si King Saul ay disturbed ng evil spirit. Dito natin po makikita, mga kapatid, na merong power ang praise and worship. There is power in praise and worship. Sabi natin, there is power in praise and worship. Pagka feeling down kayo, feeling confused kayo, feeling agitated kayo, hindi maganda pakiramdam nyo. Feeling sick kayo mag-praise and worship sa Panginoon. Kung hindi nyo feel, makinig na lang kayo ng praise and worship. At hayaan nyo ng Espiritu ng Diyos ang magtaas sa inyo, mag-uplift sa inyo. Why? Because sabi nga sa experience ni King Saul, yung mga masamang spirito, evil spirits, flee. Umaalis sa kanya. And, sabi nga, man's spirit is lifted up by songs of praise and worship. Proven na po yan, na talagang kapag merong praise and worship, gumagaan ang paligid. Amen po ba? Gumagaan ang pakiramdam. Minsan nga, gumagaling pa ang mga sakit dahil sa power of praise and worship. Amen po ba? At si King David o si David ay kilala natin bilang isang mananamba ng Panginoon. Siya ay member ng praise and worship team. Amen po ba? Ay, yung mga nasa praise and worship team, andyan ba kayo? Hindi pangkaraniwan yung inyong ministry, yung inyong kinalalagyan. So kung kayo'y member ng praise and worship, kinakailangan, unang-una, kayo ay worshiper. Amen. Worshiper kayo, hindi lang pag nakatayo kayo dito sa harap o kapag nasa church kayo, kundi dapat sa personal nyo buhay, sa tahanan, sa bahay, sa opisina, sa trabaho, o sa eskwela, kayo ay lagi nag-worship kay Lord. Kasi kung hindi kayo worshiper, hindi kayo makakapag-lead dito sa church ng worship. Amen? Ang mangyayari sa inyo ay performer. Sabi niyo, performer. Ang performer, ang reward niyan ay palakpak lang ng tao. Pero ang worshiper, ang reward niyan ay blessing galing sa Panginoon. Amen. Kaya piliin natin yung reward ng Panginoon kesa sa reward ng tao. Kaya sabi diyan, ginawa ni David diyan, inawitan niya, pinaawit niya sila. He influences them to express their thankful heart to God through singing songs of praise. Basahin nga natin po yan. He influences them to express their thankful heart to God
through singing songs of praise. Kaya umawit ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Pang-apat po, na ginawa niya, o kanya po, in-encourage yung mga tao ay nag-share po siya. Share. Sabi niyo, share. Sabi po, David shared the goodness of God by testifying what God has done in his life while he was still a shepherd. God gave him the courage and strength to kill a lion and bear while protecting his father's sheep. God also gave him the victory over the giant Goliath. So ito yung mga karanasan na nagpakita kay David na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay totoo sa kanyang buhay. Kasi yung experience niyang yun, hindi niya magagawa yun kung sa sarili lang niya. Nung kanya pong napatay yung lion and bear, ano lang siya, teenager lang siya. Actually, nung pinatay niya si Goliath, mga nasa 20s lang siya. Di ba, bata pa? Batang-bata. Pero iba ang kanyang tapang at lakas, kasi ang lakas niya ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya kung tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, ang lakas natin ay ang lakas ng Panginoon. Ang ating pong power ay hindi natin power, kundi power ng Panginoon. Amen? Kaya si David ang ginawa niya, he let them experience the mighty work of God by letting them know how great is our God. Sabihin nga natin, how great is our God. Oh, pinaalala niya sa mga tao, shinare niya sa mga tao yung testimony niya, kung paano siya pinalakas ng Panginoon, paano siya ginamit ng Diyos para yung lion and bear ay matalo niya, mapatay niya. Pinakita ng Diyos sa kanya kung paano ang higanting Goliath na hindi kayang talunin ng isang batalyon na mga sundalo ay kanya pong nagapi, natalo sa pamagitan lang ng isang bato. At yung bato na yun ay ginamit niya sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, I came in the name of our God of Israel. Sabi niya, He let them experience the mighty work of God by letting them know how God or how great is our God. So ito po mga apat na bagay na to na shinare ni David ang nagpa-encourage sa kanyang mga kasama. Mga nanlulupaypay na, yung mga hinang-hina na, yung mga discouraged na, disappointed na, discontented na. After po na ma-share ni David nito, karoon sila ng buhay na pag-asa sa Diyos. Amen? Nagkaroon po sila ng hope, living hope. Sabi niyo, living hope. Tanda po natin, there is always hope. Sabi nga natin, there is always hope. Meron laging pag-asa. Ano man ang kinakaharap natin sa buhay. Ano man ang bigat ng problema natin. Ano man ang doon pinagdadaanan natin, ika nga, laging may pag-asa. Si David, he finds hope in God. Natagpuan niya yung pag-asa sa Diyos. Tayo rin, bilang mga naglilingkod sa Diyos, we are servants of God, serves the same God, the God of David. Amen po ba? Tingnan natin, next slide, sabi dyan. There is always hope. Basahin natin po sabay-sabay. There is always hope. David finds hope in God. We as servants of God serves the same God of David. If God had delivered David and his family from the time of distress, death, and discontentment, I'm sure Church of God will do the same for you. I'm sure, church, na ang ating Diyos, na Diyos din ni David, ay gagawin din niya ito sa atin. There is hope in God. Amen. There is hope in our Lord Jesus Christ. Let us continue serving Him, serving the Lord faithfully po, hanggang bumalik si Jesus Christ. Tandaan natin,
Wala tayong ibang Panginoon na tagapagligtas, kundi si Jesus lang. Let's put our faith and hope and trust in our Lord Jesus Christ. Siya lang ang tanging pag-asa. The only hope that can save us from this time. Tayo po yumuko, tayo manalangin mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, that this morning, there is hope, Panginoon. There is hope in the middle of war, Middle East crisis. There is hope, Panginoon, even in the global economy crisis. There is hope, Panginoon, even sa matataas na presyo na mga bilihin. There is hope, Panginoon, in our personal life, O Diyos. Maging sa aming mga problemang kinakaharap. Ano man ito, O Diyos, stress, disappointment, debts, or even discontentment, there is always hope in the Lord, O God. Salamat sapagkat si David, kahit siya po ay merong death threat, kahit siya po ay down na down, distressed at maaaring discouraged, hindi siya nawala ng pag-asa. Ang pag-asa niya ay nasa iyo, Panginoon. At ikaw din ang nag-share niya sa kanyang mga kasamahan para sila ay ma-uplift, Panginoon, para sila ay ma-encourage, mabigyan ng hope, Panginoon, sapagkat sa mundong ito, Diyos, napakarami ang problema, trials, persecutions. Pakarami, Lord, ang gawa ng kaaway na nagbibigay sa amin ng discouragement. Lord, you are the only hope of this nation. You are the only hope of the world, Panginoon. Kaya we are clinging unto you. We are coming unto you, Lord. We are holding on to you because you are the hope of our life, Panginoon. Wala nang iba na pag-asa, kundi ikaw lang. Kaya sa magang ito, Diyos, hipuin mo ang puso ng bawat isa. Sino man, Panginoon, na may pinagdadaan ng mabigat, dalangin namin, hipuin mo at magkaroon nawa ng pag-asa sa iyo, O Diyos. Ang sino man na may mga karamdaman, magkaroon ng pag-asa ng kagalingan sa iyo, aming Panginoong Yesus. Dahil ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. Ang sino man may kalungkutan, ay yunawang aliwin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng kaaliwan. Ang sino man, Panginoon, na may mga suliranin sa relasyon, sa pamilya, ikaw nawa, Panginoon, ang humipo at magpagaling ng mga sugat, O Diyos, na nalika sa puso ng bawat isa. Lord, heal every hurts right now in the name of Jesus. Heal every pain in the heart in the name of Jesus. Hayaan mo po, Lord, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumuno sa aming mga puso at magbigay sa amin ng kapayapaan. Ang mga nalulungkot, nalulumbay, ay yunawang bigyan ng kaaliwan ng iyong banal na Espiritu. We pray, O God, whatever situation, wherever we are right now, that your blessed hope will be our blessed hope in life, Panginoon. We put our faith and trust in you this morning. In the name of Jesus Christ, Lord, ito po aming prayer. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo tumayo. Sabay natin ang ating Panginoong buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay mawit sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus.